Ang kwento ay naganap sa Northern Great Plains noong unang bahagi ng ika-18 siglo, panahon ng kolonisasyon ng mga Europeo. Ang pangunahing karakter ay si Nero, isang batang babaeng Comanche na nangangarap maging isang mangangaso gamit ang kanyang katalinuhan, imbes na lakas. Kasama niya ang kanyang aso na si Sarii. Isang umaga, habang nagsasanay siya gamit ang kanyang palakol, sinubukan niyang manghuli ng deer ngunit nabigo. Sa pagtugis, naipit ang paa ni Sarii sa isang bitag. Pagkatapos niyang gamutin ang aso, nakarinig sila ng malakas na ingay at nasaksihan ni Nero ang isang malaking alien ship na lumilipad, at tinawag niya itong Thunderbird. Sinabi ni Nero sa kanyang kuya, si Toby, na isang mahusay na mangangaso at pinuno, ang tungkol sa Thunderbird. Nagpumilit siyang sumama sa paghunting, ngunit tinanggihan siya ni Toby dahil mahinang nilalang siya. Bumalik si Nero sa kanyang ina, na hindi rin naniniwala sa kanyang kakayahang manghuli. Samantala, lumabas mula sa spaceship ang Predator. Ito ay may advanced na teknolohiya tulad ng invisibility, thermal vision, at laser. Habang namimitas ng gamot, nalaman ni Nero na hinahanap ng mga mandirigma ang isang mountain lion na sumalakay kay Puhi. Pinahintulutan si Nero na sumama dahil sa kanyang kaalaman sa panggagamot. Matapos nilang matagpuan at magamot si Puhi, nagpas siyang habulin ni Toby ang leon. Napansin ni Nero ang mga bakas ng kakaibang nilalang at ang mga patay na hayop, ngunit naniniwala si Toby na gawa lang iyon ng malaking oso. Sa huli, hinanap nilang tatlo ang leon. Nang matagpuan, sinubukan nilang bitagin ang leon, ngunit dumiretso ito kay Nero at napatay si Paha. Bumagsak si Nero mula sa puno at nagising na lang sa kanilang kampo. Bumalik si Toby na dala ang ulo ng leon at itinaas ang kanyang ranggo bilang war chief. Pero nanatiling kumbinsido si Nero na may mas malaking banta sa kagubatan. Dahil walang naniwala, nagpa siya si Nero na mag-imbestiga mag-isa kasama si Sarii. Sa kagubatan, nakita niya ang maraming patay na buffalo na sagrado sa kanilang kultura, at may mga bakas ng sigarilyo, isang bagay na hindi niya pa kilala. Maya-maya pa ay muntik na siyang malunod sa kumunoy, ngunit nailigtas niya ang sarili gamit ang kanyang palakol. Kalaunan, nakita niya ang isang malaking oso at sinubukan niya itong patayin para siya na ang bida, ngunit nabanatan siya at tumakas, nagtago siya sa ilalim ng beaver dam. Nang matagpuan siya ng oso at malapit na siyang saktan, biglang dumating ang predator at mabilis na pinatay ang oso. Nakita ng predator si Nero ngunit hindi siya inatake, sa paniniwalang mahinang nilalang lamang siya. Kinalaunan, nakita si Nero ng mga French hunters at kanidnap. Ikinulong siya at ipinagtanong ang tungkol sa alien. Nang hindi siya sumagot, ginawa ring bihag si Toby. Ginawa ng French hunters ang magkapatid na pang-akit upang akitin ang predator. Dito napagtanto ni Nero ang kaugalian ng predator. Hindi nito inaatake ang sinumang sugatan o walang armas, sa madaling sabi, ay mahinang nilalang. Gaya ng inaasahan, inatake ng predator ang mga mangangasong Pranses. Sa gitna ng labanan, nakatakas ang magkapatid. Pinuntahan ni Nero ang kampo ng Pranses at pinatay ang natitira, at iniligtas si Sarii. Tinuruan siya ng isang sugatang translator kung paano gamitin ang baril kapalit ng gamot. Doon, natuklasan ni Nero ang kahinaan ng predator. Ang inuming gamot ay nagpababa ng temperatura ng katawan ng translator, at dahil sa thermal vision ng predator, hindi ito nakita ng alien. Nalaman ni Nero na ang predator ay may kahinaan at maaari niya itong matalo, gamit ang katalinuhan. Nakita ng predator si Nero, bago pa siya ma-laser, dumating si Toby at inatake ito, na nagpatalsik sa helmet ng predator. Natuklasan ni Nero na ang metal na palaso ay sumusunod sa laser point ng helmet. Sa kasamaang palad, nahuli at napatay ng predator si Toby. Kinabukasan, gumawa si Nero ng bitag, uminom siya ng gamot upang ibaba ang temperatura ng kanyang katawan at ginamit ang isang sugatang mangangaso bilang pang-akit. Nang dumating ang predator, hindi nito nakita si Nero. Inatake siya ni Nero, kinuha ang helmet, at pinwesto ito na nakaturo sa may kumonoy. Nagkaroon sila ng matinding labanan. Gamit ang Toma Axe, naputol ni Nero ang kamay ng predator. Sa tulong ni Sarii, dinala niya ang predator sa kumunoy. Nang sumubok ang predator na barilin si Nero, hindi nito alam na ang laser ay nakatutok na sa kanya. Tumama ang palaso sa sarili nitong ulo, at namatay ang predator. Sa huling eksena, bumalik si Nero sa kanyang tribo na may dalang ulo ng predator. Sa wakas, siya ay idineklara bilang bagong war chief.